Mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama ay natatanaw ni Alessandra si Daryl na nakatayo sa teres ng suwet nila. Mula roon ay tinanaw nito ang magandang paglubog ng araw habang umiinom ng alak mula sa kupitang hawak. Ano kayang iniisip niya? Ano kayang gagawin niya? Kasal na kami, asawa na niya ako. At bakit ayaw niya sa akin? Dahil si Cassie ang kanyang mahal. Alam kong may mga pangangailangan siya na dapat ay isang asawa ang magkaloob sa kanya. Gagawin kaya niya iyon sa akin? Pero kung wala naman siyang balak na gawin iyon, bakit gusto pa niyang pumunta kami rito? At mapagsulo sa suit na ito. Samantalang sa mansyon ay hiwalay kami ng silid. Ang mga katanungang iyon ay hindi makakatagpo ng kasagutan hanggang hindi nauunang kumilos si Daryl. At siya ay mananatili lang na tagasunod na animo aliping sa sang-ayon sa lahat ng nais nito. Nakahanda siyang gawin ang lahat ng nais nito sa loob ng 1 taon ng pagiging asawa nito. Pabuntong hiningang tumayo si Alessandra at hinarap ang kanyang malita para kumuha ng damit na maisusuot kapag nakapag-shower na siya. Pagkuway, tinungo na niya ang banyo at sinimulang hubarin ang mga saklot niya sa katawan. Saka, itinapat na sa malakas na lagaslas ng tubig ang kahubaran. Maligamgam ang tubig mula sa dotsa. Nanunuot sa kalamnan ang ginhawang hatid niyon sa kanyang kaibuturan. Can't I join you here? Huh? Napasinghap siya ng maulinigan ang tinig ni Daryl at ang masuyong pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang bewang. Daryl, wait! Napalingon siya rito. Pero sinalubong ng mga labi nito ang kanyang mga labi. Kaya tuluyan na iyong pumihid. Daryl! Bulong ng kanyang puso nang maramdaman ang masuyong halik nito. Pagkuway, walang pagdadalawang isip na ikinawit niya ang mga braso sa liig nito at agad na tinugon ang halik na iyon. Nagsanib ang kanilang mga hininga. Naglapat ang mga hubad na katawan habang patuloy na pumapaligo sa kanila ang maligamgam na tubig. At pakiwari ni Alessandra, kumukulo na ang tubig na iyon dahil sa init na sumisingaw mula sa mga katawan nilang natutupok na sa apoy ng pagnanasa. Alessandra, you're so beautiful. Napakaganda mo. Tila hibang nasambit ni Daryl nang iwan ang kanyang mga labi. Saka malayang pinadaustos ang halik sa kanyang liig. Pababa sa may dibdib. Saglit na nanatili roon. Nagpakasawa, sumamba. At nang mapagod ay nagpatuloy ang mga labi sa pagdausdos. Patungo roon, kagaya ng ginawa nito noon. Daryl, oh, I love you. Habang tila hibang nasambit ni Alessandra dahil hinayaan na niyang liparin ng hangin at tangayin ng malakas na lagaslas ng tubig ang mga hinihibisyon niya sa katawan. Sinunod niya ang nais ng kanyang katawan at puso. Ipinaramdam sa asawa na gusto niya ang lahat ng ginagawa nito. Nanais pa niyang magpatuloy ito. Hindi niya pinigil ang mga daing, maging ang pagkiwal ng katawan. Kaya nang ihinto nito ang ginawa, walang hanggang ang nadama niyang pagtutol. Daryl, bakit? Tila
Sumasamong tanong niya nang tumayo na ito at magpantay ang mga mukha nila. Ang lagay, ikaw lang. Gusto ko ring maramdaman ang labi mo, honey. Saka nangingislap ang mga matang pinaraanan nito ng daliri ang gilid ng kanyang bibig. Please, can you do it for me? Wala pa siyang anumang karanasan maliban sa naging karanasan niya sa mga palad ni Darrell. Pero sa klase ng trabaho na kanyang pinasok, bukas ang kanyang isip sa mga bagay-bagay na kanyang gawin ng dalawang hibang na nagtatalik. Agad siyang nakaunawa sa hiling nito. Sige. Alanganin man ay masuyo niyang idinampi ang mga labi sa liig ni Darrell. Marahang pinadausdos pababa sa may dibdib. Nakikipagsabayan siya sa paghalik ng tubig sa katawan nito. Napatuloy siya sa ginagawa hanggang sa huli ay narating niya ang pakay. Sinunod niya ang nais ni Darrell. Sinamba ng mga labi niya ang bahaging iyon ng katawan ng asawa. Ipinadama niya rito na marami pa siyang kayang gawin para mapaligaya ito. At ang mainit na tagpong iyon ay nagtapos sa ibabaw ng malambot na kama. Ilang ulit nilang inangkin ang isa't isa na tila ba wala nang bukas na darating. Hindi maikakaila ang kaligayahang bumubukal sa puso ni Alexandra sa may isang linggong pananatili nila ni Darrell sa Isla Puente Bella. Iyon ay kahit hindi naman nila halos mapasyalan ang kabuuan ng isla o kahit ang maligo sa dagat. Paano ba naman ay halos magkulong na sila sa silid, nagtatalik hanggang makatulog sa pagod. Gigising, kakain at muling ipinadarama ang pangangailangan sa isa't isa. At maliban sa mumunting biruan, harutan, kapilyuhan ng mga salita, wala na silang ibang pinag-usapan pa. Sapat na ang titigan, ang paghaplos ng palad sa katawan ng isa't isa o ang iba pang aksyon ng pahiwatig sa mga nais nilang maganap. At ngayong pabalik na sila sa lungsod, parang ayaw nang umalis ni Alexandra sa naturang resort. Kailigaya niya sa nakalipas na isang linggo. Naganap ang lahat ng kanyang pangarap, ayaw na niyang matapos iyon. Kumusta na kaya si Alex? Nakangiting tanong ni Darrell habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng hotel dahil naghihintay na sa kanila ang chopper na maghahatid sa kanila sa lungsod. At sukat sa pagbanggit nito sa kanilang anak, saka lang niya na-realize ang isang dahilan kung bakit kailangan nilang bumalik na. Oo nga pala. Hindi kaya siya naging iyakin? Hindi naman siguro. Mahusay namang mag-alaga si mama. Tiyak na hindi iyon mapapabayaan. Masuyong umakbay sa kanya ang asawa. Oh, hayun ang chopper. Bilisan mo. Oo. Napasunod na rin siya sa paghakbang nito. Ilang sandali pa, pataas na ang chopper. Paalis na ng isla. Isang huling sulyap ang ginawa ni Alexandra sa para sa kanya ay malaparaisong lugar. Pagkuway, walang pangiming, inihilig niya ang ulo sa dibdib ni Darrell. Nais niyang iparamdam dito ang namumuo ng takot sa kanyang dibdib dahil unti-unti nang nababawasan ang isang taong taning sa kanilang pagsasama. Inantok ka ba? Sige, tulog ka na muna. Pero tila hindi iyon nahiwatigan ng lalaki. Inisip lang nito na naglalambing siya kaya humigpit lang ang yakap sa kanya. Pero para kay Alexandra, sapat na muna iyon.
At least, may natatanggap siyang response mula rito. At least, tila ini-enjoy din nito ang pagiging mag-asawa nila dahil wala na siyang naririnig na anumang sumbat o ano paman sa nakaraan. Sinikap na lang niyang itaboy ang iniisip kaya ganoon ang patungo sa kanya ng asawang ngayon ay dahil may napatunayan ito na kaya pala niyang gawin ang lahat mapaligaya lang ito sa kama. Na kaya niyang ihatid ito ng lampas pa sa langit sa bawat pagniniig nila dahil talagang hinahanap niya ang kahinaan ng lalaki. At sa mga susunod pang araw ng pagsasama nila, titiyakin ni Alessandra na mas maipadama pa niya rito ang higit pa roon. Kasi hudang lumunok siya ng apoy, gagawin niya. Kakain ka na ba? Masuyong tanong ni Alessandra nang hapong iyon na umuwi si Darrell mula sa office. Mamaya na lang. Matamlay na tugon nito habang nagtatanggal ng necktie. Napansin niya ang tila wala sa mood na kilos nito. Napagod ka ba? Sandali. Imamasahe kong noo mo. Tika, baka gusto mo ng kape? Hindi. Sige, i-massage mo na lang ang noo ko ha. Medyo napagod nga ako eh. Pagkuway, pumikit na ito at isinandig sa headrest ng sofa ang batok. Alam mo, ang kulit niya ni Alex maghapon eh. Kaswal niyang pagbabalita habang minamasahe ang noo ng asawa. Talaga? Noon lang ito dumilat at tumitig sa kanya. Oo, hay, dumadapa na kasi. Bahagya ng nakakausad pagapang. Mukhang kung saan-saan gustong sumuot. Nag-iwas siya ng tingin dito dahil bigla siyang nailang. Hindi niya alam kung bakit. Napagod ka sa pag-aalaga sa kanya? Malambing nitong pagkuway, nagsimula nang humaplos sa kanyang braso ang palad nito. Medyo, pero okay lang. Enjoy din naman ako sa kakulitan niya. Lalo siyang nalito at nailang sa gesture na iyon ng asawa. Para bang nararamdaman ni Alessandra na may ibang laman ang isip nito. Kung ganon, kaya mo pa? Napatitig siya sa mukha nito. Ang alin? Hindi kumibo si Darrell. Sa halip ay iginiya siya na tuluyang maupo sa kandungan nito. Namiss kita. Sa dami ng trabaho ko sa office, umiinit ang ulo ko. Pero ngayong narito ka sa tabi ko, iba ang umiinit sa akin. At bilang kumpirmasyon sa sinabi nito, naramdaman niya ang bagay na iyon na agad na nagkaroon ng buhay. Pumintig. Darrell, make love with me now, honey, ha? I miss you. Saka, kumilos na ang kamay nito upang alisin ang mga sagabal na saplot. Darrell, nagugulat man sa kapusukan ng asawa, walang pangiming sinunod niya ito. Siya na ang nagkomando ng mga sumunod na pangyayari. She made sure na kahit naroon sila sa sofa, kahit wala sa kaayusan, nagawa nilang ihatid ang isa't isa sa nais na patunguhan. Pagkatapos niyon, mahimbing na nakatulog si Darrell sa sofa. Habang matamang nakatitig sa asawa si Alessandra. Hindi niya alam kung bakit. Although, talagang daman niya ang pananabik nito sa kanya kanina habang nagtatalik sila. May nadama pa siyang kakaiba. Parang balisa ito. Parang wala sa sarili. Ano kayang problema niya? Noon tumunog ang cellphone ni Darrell na nasa bulsa ng hinubad nitong coat. Sino kaya ito? Tika, kukunin ko nga at importante ay
gigisingin ko siya. Kinuha nga ni Alexandra sa bulsa ng coat ang cellphone para lang mapapitlag ng mabasa ang nakarehistrong pangalan sa LCD monitor niyon. Cassie. Napapalunok na naibalik niya sa bulsa ang cellphone. Pagkuway, napahakbang siya palayo sa sofa. Tinungo niya ang nursery room kung nasaan natutulog ang anak nila. Hello? Paangil ang tinig ni Daryl nang sagutin ang cellphone. Yeah, natutulog ako. Okay, I'm sorry kung hindi ko nasagot agad. No, hindi tayo pwedeng magkita ngayon. I'm sorry. Iyon lang at ini-off na nito ang cellphone at ibinalik sa bulsa ng coat. Nananatili si Alexandra sa pagkakasilip sa siwang ng pinto habang ipinaglihihili ang sanggol upang maituloy nito ang pagtulog. Gustong makipagkita sa kanya si Cassie? Bakit kaya? Naiiling na tumayo na si Daryl. Alexandra, nasan ka? I'm here sa room ni Alex. Bakit? Bagya siyang sumungaw sa pinto at kaswal ang mukhang iniharap dito. Wala, papasok na ako sa kwarto. Magsa-shower lang ako. Okay, ihanda ko ang dinner natin kapag nahimbing na si Alex. Okay. Nasundan na lang niya ng tingin ang asawa nang pumasok sa silid nila. Pagkuway, sinulyapan niya ang coat na naiwan sa sofa. Eksakto namang nakatulog na uli ang sanggol at nailapag na niya sa crib nito. Kursunidad ang nagtudyok sa kanya para humakbang palapit sa coat. Pagkuway, dinukot niya ang cellphone sa bulsa at ilang sandaling tinitigan. Kursunidad din ang naging dahilan para madurog ang kanyang puso. Eksaktong pinakialaman niyang basahin ang mga text message na naroon na galing sa numero ni Cassie. Hindi mo kailangang magtiis sa piling niya dahil lang siya ang ina ng anak mo. Kaya ko namang tanggapin ang anak mo. Okay, I'm sorry kung naging makitid ang isip ko. It's my fault. Now I've realized kung gaano kita kamahal. Pero hindi pa huli ang lahat. Magsama na tayo. Iwan mo na siya. Ipaanal mo na ang kasal niyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit ang mga magulang ko ay handa kong suwayin. Sasama ako sa iyo kahit nasaan. I love you. Please see that you love me too. At marami pang text mula kay Cassie ang nabasa ni Alexandra at nagdulot sa kanya ng walang pangalawang sakit. Nagawa naman niyang ibalik sa coat ang cellphone bago pa natapos maligo si Daryl. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlabs7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.